Okay. Sa una, sa pag-check mo ng sasakyan, ano? Sa pag-check mo ng sasakyan, dapat alam mo, anong klase bang sasakyan yung gagamitin mo. May dalawang klase tayong pwedeng gamitin sa sasakyan natin. May tinatawag tayong diesel at gasoline. Ito gagamitin na natin, ma'am. Ito yung natawag nating gasoline. Ano? Sa gasoline at diesel, pareho silang may joystick. Ano ba yung joystick? Joystick to be able na ma-check mo kung ano ang tamang level ng iyong oil. Yan. Meron yan dito tamang level ng iyong oil. Meron tayong tinatawag na maximum level and minimum level. Yan. Ito yung naka-maximum level. Dapat daw po ang langis natin laging naka-maximum level ang tamang oil. Once na naubusan ng oil ang iyong sasakyan, pwedeng masira. Kumatok yung makina. Automatic yan, sisingaw yan. Kasi dito, ang nagpapatakbo dyan, meron yan dito 4 na piston. Ang trabaho ng 4 na piston, nagpapump yan, yung 4 na yan. Ano? Once na yan ay naubusan ng langis, magkikiskisan sila ng bakal sa bakal. Pag nagkiskisan sila ng bakal sa bakal, magkakaroon ng link, magkakaroon ng singaw, yan. Pagkakaroon, maglo-low pressure yung iyong takbo, hihina ang hatak ng iyong sasakyan. Kaya, dapat, tuwing umaga, before ka gumamit ng iyong sasakyan, i-check mo lang na dapat nasa maximum level lagi yung iyong oil. Anong oil yung pwede mong gamitin? Meron tayong tinatawag na Shell, Castrol, Petron, Caltex. Depende na lang sa iyo kung ano yung brand na gusto mo. Yan naman lahat mahusay. Basta as long na every 5,000 kilometer dapat yun yung pagpapalit mo ng langis. Hindi pwede sinabi mo ay monthly or every week nag-change oil ako. Hindi dapat yun. Hindi maganda yun. Bakit? O monthly ka nga nag-change oil, samantalang ginamit mo siya one time lang. O, di ba? Kaya mas maganda kung magbabase ka doon sa odometer ng iyong sasakyan. Kasi kung gaano kalayo yung iyong natatakbo na iyong sasakyan, yun dapat kalimit ang palit. Kung halimbawa, sige, sa linggo, ginamit mo ng malalayo, Jensan, Davao, di makatawid, makakabuo ka agad siguro mga 3 days pa lang, maka 5,000 ka agad. O sabi, dapat mag-change oil ka na. Pero pag naman ikaw halimbawa isang buwan, isang beses mo lang naman ang ginamit, hindi pa siya masyadong gastado yung langis mo. Pwede pa yung gamitin. Ano? Yan yung una. Then, as long na ang joystick na to, pag ikaw ay nag-check, dapat ibalik mo yung maayos. Kasi pag yan ay nakaangat na ganyan, pag tumakbo ka, sisirit ang langis dyan pataas. Kaya yan ay sisiguraduhin mo na yung joystick na ginamit mo is dapat nakatotally lang. Yan yung oil. Second is itong ating radiator. Si radiator, siya yung nagsisilbi as a cooling system ng ating engine. Pag wala si radiator, automatic mag-overheat yan yung ating sasakyan. Di ba? Ngayon, as long na yan ay puno, wala naman to dapat na, dapat ganitong level lang. Hindi, dapat yan. As long na puno ito, kaya nga lang ito, kung hihipuin mo, tingnan mo, i-check mo, hipuin mo. Nainit, ano? Oo. Kaya, hindi yan chine-check nang nag-start na yung engine mo. Supposed to be, i-check mo itong iyong radiator once na hindi pa tumakbo yung iyong sasakyan. Parang sa ganun, mabuksan mo ng maayos. Kasi ito may pressure na, pwedeng pag ito ay mainit na at binuksan mo, pwedeng sumirit yan, tumama pa sa iyo. Di ba? Kaya, dapat yan. Ngayon, nung araw, ang ginagamit naman natin talaga dito, water lang. Basta water lang. Hindi, ang ginagamit natin, pero ngayon, naka-invento yung mga auto mechanic natin na tamang panlagay sa ating radiator. Ano ba yun? Yung coolant, yun ang tawag. Kasi yung coolant daw may anti-heat na hindi basta-basta nag-overheat yung ating sakyan. Kaya yun yung ginagamit natin. Yan, kaya mas maganda siya. Ngayon, siya yung nag-circulate dito sa loob ng sa engine, yung ating coolant. Ngayon, pangalawa, baka ma-encounter mo, puno naman yung aking radiator. Bakit nag-overheat siya? Yan. May tinatawag yung luxury fan. Ito. Yung parang electric fan sa loob. Ito. Yan, umiikot din yan. Yan naman nagsisilbi as a blower ng ating sakyan. Baka mamaya nag-overheat ka, pero bakit ganun?
puno naman yung aking radiator, may tubig naman, pero bakit nag-overheat pa rin? Kasi ang iyong luxury fan ay hindi gumagana. Hindi siya umiikot yung hélice niya. Kasi once na hindi umiikot yan, ibig sabihin, hindi yan nagse-circulate yung tubig ng iyong radiator. Kaya automatic mag-overheat ka. Even though kahit nasabi mo puno yung iyong radiator, puno ng tubig, pero once na hindi gumana yung iyong luxury fan, overheat pa rin yung abutin niya. Ano? Yan. Then, as long na puno ito ng tubig mo, ng ulan. Atlo, yung ating battery. Yan. Medyo mahalaga yung battery. Siguro naman nakaka-encounter ka minsan yung nasusunog ng sakyan. Di ba? Kaya sa battery naman, wala naman tong ground. Sabi mo, hipuin ko, baka ako mag-ground. Hindi, walang ground yan. Kahit na hipuin mo na hipuin. As long na ito naman battery, itong dalawang terminal na tinatawag natin, mahigpit. Baka kasi mamaya, ginamit mo kahapon. Tapos ngayon gagamitin mo. Ngayon, hindi mo na malayan, lumuwag na pala itong terminal niya. Kasi once na yan ay lumuwag at nalubak ka, pumaldag ito, nagdikit silang dalawa, mag-spark yan. Automatic, magliliyab talaga yan. Ano? Kasi nandiyan yan. Hindi pwedeng magdikit ang dalawang terminal na positive, negative. Ano? Ngayon, yes, o kaya nga ito may cover. LCA lang, kaya nga minsan for in case lang na baka mamaya ito'y kumalas, magdikit silang dalawa, mag-spark talaga yan. Si battery, ang trabaho ba ni battery? May dalawang klase tayong battery. Maintenance free at saka maintenance. Si maintenance, yung may mga tornilyo dito. Problema doon sa maintenance na battery, siya, alaga, sinasalina siya ng tinatawag nating battery solution. Kapag sinasalina natin ang battery solution, yan, daily yun, sinecheck. Pero itong gamit kong maintenance free naman na battery, wala na yan. Wala ka na i-check yan. Ang problema dito sa maintenance free ito, pag nasira na, wala na, tapo na, palit na agad. Hindi tulad ni maintenance naman na isang battery yung klase, nare-repair siya. Ang trabaho ni battery, mag-supply ng ating ilaw, mag-supply ng ating radio, mag-supply ng aircon. Lahat ng ilaw na gumagana, tinatakbo, lalo na sa automatic, napakahalaga ni battery. Si battery lahat yung tumusupply yan. Hindi yan tatakbo kapag wala ang battery. Ganyan ang automatic. Then, ang alawa, etong ating battery, sige, tulak siya ng tulak ng power. Di ba? Nagbibigay siya ng power sa lahat ng ating sasakyan. Ngayon, hindi naman pwedeng lahat ng bagay, bigay lang siya ng bigay. May mauubos yan, nag-empty. Nagsisilbing charger niya at nagbabalik ng power sa kanya, eto namang si radiator. Yan. Si radiator, siya yung nagsisilbi as a charger ni battery. Yung lahat ng power na itinatapon niya, ibinabalik ni alternator. Yan. Kaya siya yung nagbabalik papunta rito sa alternator, yung mga power na itinatapon ni battery. Ano? Then, ang apat, yung ating brake fluid. Nag-ubos ang battery? Oo. Ang pag-ubos ng battery naman, depende sa gamit. Tulad namin, ginagamit namin 7 to 7. Kaya tumatagal yan. 2 years lang kami, palit na. Pero kung nabawa, tulad mo, minsan, opisina, trabaho, tigil-tigil lang, kayang-kaya niyang umabot ng 5 years. Ano, yung battery bago ka magpalit. Hindi naman sabi mo, isang taon, magpapalit ka na. Hindi. Depende sa gamit kami nga. Kung magamit na kami ng 7 to 7, araw-araw, 7 to 7, 7 to 7, umuubos pa rin siya ng 2 years. Unless, nauubos talaga yan. Kapag ang iyong alternator ay hindi gumana. Ibig sabihin, sira yung alternator mo, hindi siya nagbabalik ng power doon, mauubos yung battery. Yun yung magsisimula na itiri ka sa kalsada. Pag tiniri ka, then i-check yan. Kanino ba yung pinagagawa? Hindi kay mekaniko. Diba? Pag si mekaniko ang gumawa niyan, kakalasin niya ang battery, dadalhin pa rin niya kay battery shop. Magdodoble ang bayad mo. Bayad ka kay mekaniko, bayad ka sa battery shop. Kaya pag sira ang battery mo, meron tayong retailer na battery shop na gumagawa. Yung mga Motolite shop, Yokohama shop, yan yung mga gumagawa talaga, yung mga electrical supply na gumagawa. Hindi ba dito sa mga ating sa radiator? Hindi rin kay mekaniko nating binagawa. Meron tayong gumagawa talaga dito, yung tinatawag nating radiator shop, na sila yung gumagawa, nagkukumpone if ever na may sira ang iyong radiator. Kumbaga, kung sa engine, yan, bahala si mekaniko dyan. Okay. Dito ulit tayo. Pangalawa, ang last natin, itong ating
brake fluid. Sa brake fluid naman, always check mo yan. Yung kanyang level ng brake fluid. Yung brake fluid, hindi kapareho ng ating oil na sinasalin ha. Ang brake fluid natin, meron yung tinatawag na Firestone brake fluid, Petron brake fluid, Shell brake fluid. Yun yung inilalagay natin dito. Ang brake fluid, minsan 5 years, 15 years, hindi yan basta nauubos. Unless yan ay nagkaroon ng link or may tagas sa apat na gulong mo. Unless, bumaba ito. Problema yan. Pag ito'y bumaba, ibig sabihin, may tagas. Kasi hindi ito bumabasta-basta bumababa nang walang tagas. Paano ko malalaman na may tustasan yung tagas ng aking brake fluid? Yan. Dito natin makikita yan. Ang iyong tagas, dito, makikita mo to, dito basa. Pag nandito yung basa, nandito yung tagas. Kaya nga, ibig sabihin ko, hindi naman porke dali mo kay mekaniko, may tagas yung aking, asan yung tagas? Sabihin ni mekaniko, yun. Yan, kung nasan yung basa na gulong, nandun yung tagas. Kung nasa likod yung tagas. Makikita mo yan, basa sa ilalim. Kaya, pag yan ay basa, or nandun man yung tagas niya. Then, yan, kay mekaniko naman ginagawa yan. Then, yung iyong lahat ng iyong mga accessories, radio, aircon, ilaw, wala, front hanggang back, meron po yung tinatawag nating fuse. Yan. Ito yung ating fuse. Mas madaling ma-determine ang fuse natin pag sira. Siguro, kakita ka ng sunog or yung sunog ng kulay itim. Pag ito ay itim, dito yung sira niya. Di ba? Usually, kung ito yung sa engine, yan, yung malalaki. Yan, meron tayong sa engine natin, meron yung pinaka-fuse. Lahat ng sasakyan, merong tinatawag tayong fuse box. Hindi pwedeng ang fuse box natin is wala. Kailangan lahat ng sasakyan, kasi bago yung mapundi, bago masira yung ibang sunog niya, yung dun muna sa fuse box siya masisira. Hindi agad siya dedirekto.